Soft, creamy, and yummy leche flan ay naku mga nanay, napakadaling gawin yan dahil marami akong stock ng egg yolk dito sa bahay. Kaya naman naisipan kong gumawa ng leche flan. Of course, marami tayong stock ng egg yolk kasi nga gumagawa tayo ng photo cake. Tapos sa photo cake, hindi ko sinasama yung kanyang egg yolk. Egg whites lang ginagamit natin sa itlog. Kaya naman, ayan, apakadaming stock ng egg yolk na inyong wari-wari nanay. Yung iba nga minsan nasisira na lang kasi tinatamad akong gumawa ng leche flan or kung ano-ano na pwedeng gawin sa egg yolk. Kaya ngayon sabi ko sayang naman, kaya naisipan kong gumawa ng leche flan at request din ng aking partner na gumawa ng leche flan. Ayan yung ating egg yolk, nasa 20 siguro yan. Hindi ko na tinipid kasi pagkain lang naman namin. Tapos isang can ng condensed milk, isang can ng evaporated milk. Ganun lang kasimpleng gumawa ng leche flan, hindi maraming sangkap. Condensed, tapos evaporated milk, tapos lemon, ganun lang. Egg yolk, tapos ayan na. Lalagyan natin siya ng ating lemon, especially yung kanyang balat kasi yun yung nagtatanggal ng lansa ng ating leche flan. Kayurin natin yung balat ng ating lemon, tapos isama natin doon sa paghahalo ng ating leche flan mixture. After mahalo ay kailangan natin yan salain na 2 or 3 beses. Pagkatapos ay nagtunaw na tayo ng asukal sa ating round pan. Round pan na ang ginamit ko kasi ayoko nang magugas ng aking malyanera. Marami akong lyanera pero tinamad ako magugas. Okay na itong round pan kasi pagkain lang naman namin. Tapos isang hugasan lang kasi isang round pan lang naman. Malaki yung round pan ko na yan. Siguro kung sa lyanera ko ginawa na sa 4 siguro. Tapos ayan, ang sekreto ng pag-steam ng ating leche flan ay kailangan sa pinakamahina na upo, yung parang iinin lang tayo ng sinaing, ganun lang kahina. Tapos, in-steam natin yan ng 30 minutes. At, ayan na nag-toothpick taste na sa inyong wari-wari nanay at luto na nga siya after 30 minutes. Pagkatapos ay unmold na muna natin yan at palamigin muna natin bago i-unmold yung ating leche flan. At ayan, nakita nyo naman, yung ibabaw pa lang ng ating leche flan, napakakinis niya mga nanay. Isang sinyalis to na perfect yung ating pagkakagawa ng ating leche flan. O diba? Kasi dapat mahina lang yung apoy ng ating leche flan. Tapos dapat inuurasan nyo. Dapat hindi overcooked. Ayan, i-flip natin. Tingnan natin kung perfect. At ayan na nga, tuwang-tuwa ako sa resulta ng aking leche flan kasi napaka-perfect. Yung anak ko excited na siyang kumain. Apaka-perfect niya mga nanay. Try nyo to. Apakadali lang gawin kung gusto nyo gumawa ng leche flan sa mga party or kaya pagkain nyo lang, nako, gawin nyo na to. Basta ganun lang ang sekreto. Dapat hindi malakas yung apoy tapos hindi overcooked. At ayan na nga, tinikman na ng inyong waray-waray nanay at nako, super lambot at super yummy. Tama lang yung kanyang tamis. Kaya sa mga gustong sumubok gumawa ng leche flan, yung iba kasi hindi sila nakaka-perfect gumawa. Ako pag gumawa ko nito laging perfect o di bang yabang. Hindi kasi pag nagluto ako ng leche flan, mahinang apoy lang. Tapos pag nasa lyanera ng leche flan, mga 15 minutes tapos pinapatay ko na yung apoy. Pero ito kasi malaki, ginawa kong 30 minutes at perfect naman siya kasi malambot, hindi siya overcooked, 30 minutes lang yan na steam tapos low heat. Yung parang nag-i-in lang tayo ng sinaing. Ganun lang kalakas yung apoy. At ayan na nga, sarap na sarap ang inyong wari-wari nanay. Tamang-tama lang kayang tamis, malambot at creamy. Sa mga gustong sumubok, yes, try nyo na para ma-perfect nyo rin katulad ko. O diba, ang sarap. Parang maliit sa video pero malaki yan. At ayan na, kinabukasan may natira pa. Kaya naman, pagkatapos kumain ay ginawang panghimagas na ni inyong wari-wari nanay yung natirang leche flan. O diba, nakita nyo naman. Yan lang muna.